Saya si Danilo magpantay. Sabi ni SPO3 Arthur De Castro, kaibigang pulis ni Nico. Katabi niya ito sa interrogation room ng isang police department sa Maynila. Ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga lalaki nagtangka na masama noon kay Isabel sa isang warehouse. Mahaba ang buhok ng lalaki, payat din. This man was a drug addict and a pusher. Bakit gusto mo pa siyang makausap? May mga itatanong lang ako. Sagot niya. Kilala niya si Carlo Valdez. Baka may alam siya tungkol sa kaso. Iniimbestigahan mo pa rin iyon? Nakakunot noon tanong nito. Close na ang kaso, hindi ba? Yes, but I feel like there's something more to it. Ikaw ang una kong sasabihin kapag may nahanap akong bagong lead sa kaso. Tumawa si Arthur bago siya tinapik sa balikat. Salamat pare. Sige na. 15 minutes lang ang maibibigay ko. Kailangan na may balik sa selda niya. Pumasok na sa loob ng interrogation room si Nico. Tinignan siya ng lalaki na tangalang Danilo. May bumahid na takot sa mga mata nito nang siya ay makilala. Naupo siya sa upuang katapat nito. Ayusan na niyang harapin ang lalaki dahil sa ginawang pananakit kay Isabel. Hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin siya ng galit kapag naalaala iyon. Pero pilit niyang kinokontrol ang sarili. Inilabas ni Nico mula sa bulsa ng jacket ang dalawang pictures ni na Carlo Valdez at Consel Eric Guevara. Kilala mo ang dalawang ito, hindi ba? Tanong niya. Tinignan ni Danilo ang mga larawan bago tumango. Sina Carlo at Consel Eric. Anong alam mo sa relasyon ng dalawang ito? Hindi ko alam ang nangyari sa kanila. Naglumikot ang mga mata ng lalaki. Ang alam ko lang, katulad namin sila na drug pushers. Mas big time nga lang na drug pusher si Consel Eric. Sa kanya kami kumukuha ng mga droga noon. Pati si Carlo Valdez? Hindi ko alam. Napakamot ito sa ulo. Nakilala ko lang si Carlo dahil madalas ko siyang nakikita sa bahay ni Consel Eric. Nangutang din siya noon ng droga sa amin at sinabing babayaran ka agad. Wala kang alam sa posibleng rason kung bakit namatay si Consel Guevara? Tanong pa ni Nico. Umiling si Danilo. Bumuntong hininga si Nico. Tinignan niya ang suot na relo. His 15 minutes were over. Tumayo na siya at ang kalalabasan ng interrogation room nang marinig ang pagsasalita ni Danilo. Huwag ka masyado maghukay ng malalim, sabi nito. Baka mahulog ka at masaktan. Kumunot ang noo ni Nico. Hindi na siya nakapagtanong na marinig ang pagkatok sa pinto. Tumuli na siya sa paglabas. Ano, may nakuha ka ba? Salubong na tanong ni Arthur. Hindi pa malinaw, sagot niya. Sigurado siya na may ibang alam si Danilo. Posible na may iba pang sangkot sa krimen at hindi yun madaling kalabanin. Crimes involved with drug were very dangerous. Palagi may malalaking tao sa likuran niyon. Isang drug lord ang nakalaban niya noon sa States na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Paano kung maulit iyon? Paano kung mapahamak si Isabel kapag lumaki ang kaso? Marahas siyang umiling. No, he wouldn't let that happen. Hindi niya hayaang masaktan si Isabel. Poprotektahan niya ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya hayaang mawala na naman ang taong pinahahalagahan. Hey, are you okay pare? Buwak ko sa kanya ni Arthur. May problema ba? Wala naman. Salamat dahil pinayagan mo akong makausap sa magpantay. Nagkibit balikat ito. Wala yun. Malakas ka sa amin. Paalis ka na ba? Gusto mo bang makipag-inuman? Matatapos na rin ang duty ko. Hindi na. Umaling pa siya. May susunduin ako ngayon. Gumisi si Arthur. Girlfriend? Tumango siya. Ngayong gabi niya susunduin si Isabel at ang mga kapatid nito para sa pagkabakasyon sa bahay niya. Ayaw niyang malit sa usapan nila. Tinapik-tapik nito ang kanyang balikat. Good for you pare. Magkita na lang tayo ulit. Tumango siya at nagpaalam na. Napangiti siya ng maalaala si Isabel. He wanted to see her again. Hindi niya lang ipinahalata
Pero sabi kasing makasama ito sa kanyang bahay. He wanted to see her every day, every hour. Hindi sapat ang oras nila sa restaurant. Yun ang dahilan kaya inimitahan niya ito magbakasyon sa kanyang bahay kasama ang mga kapatid nito. Masaya siya dahil pumayag si Isabel. Nasa loob na ng kotse si Nico na makatanggap siya ng text sa isang kakilala. Ang lalaking inutusan niya na maghanap pa ng mga CCTV o dashcam sa vicinity ng bahay ni Eric Guevara. Nakikipagkita ito sa isang lugar dahil meron daw itong nakitang ebidensya na baka makatulong sa kaso. Pumayag siya dahil madaraanan din naman niya ang lugar na iyon. Nico started the car's engine and drove off. Wala pang 2 minuto ay nakarating na siya sa rendezvous nila. Agad niyang nakita ang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang itim na big bike. Lumabas siya ng kotse at lumapit dito. Manuel! Bati niya. Boss! Nakipagkamay sa kanya si Manuel. May nilabas ito sa bulsa ng jacket, isang memory card, at inaabot sa kanya. Saan mo nakuha to? Tanong niya. Kinopya ko ang isang feed sa isang dashcam. Boss, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay ni Konsehal Guevara. Nalaman ko na may bisita yung isang katabing bahay nung gabing napatay ang biktima. Nakaparada sa labas ng kotse ng bisita na iyon. Makikita sa dashcam ang gate ni Konsehal Guevara, pati ang mga pumasok at lumabas doon ng gabing iyon. Tumango-tango siya. Napanood mo na? Oo, boss. Sagot ni Manuel. Salamat. Ako nang bahala dito. Tinapik niya ito sa balikat. Keep on looking for more leads. Sige, boss. Bumalik na si Nico sa kanyang kotse. Pagkapasok sa loob, ay kinuha niya sa backseat ang itim na bag kung saan nakalagay ang kanyang laptop. Ipinasok niya ang memory card doon at pinanood ng isang feed na kuha mula sa isang dashcam. Nakaharap ngayon sa gate ang bahay ni Konsehal Guevara. He fast forward the video and stopped when he saw a familiar person, Carlo Valdez. Pumasok sa loob ng gate ng bahay ni Konsehal Guevara si Carlo at 10:16 p.m. Pinagpatuloy niya ang pag-fast forward sa video. Sa loob ng 2 oras, ay walang ibang pumasok sa gate. At around 12:38 a.m., Carlo went out of the gate. Nagmamadali pa itong tumakbo palayo. Napagmuntong hininga si Nico. Base sa video, si Carlo talaga ang suspect sa pagkamatay ni Guevara. Nagpatuloy siya sa panonood. Kumunot ang kanyang noo na makita. Tumigil si Carlo sa tabi ng isang itim na kotse para may kinuusap ito doon. Pero dahil medyo malayo na sa camera, ay hindi na siya sigurado. He paused the video and zoomed it in a little. Siguradong kapag na-enhance iyon, ay makikita ang plate number ng kotse. Ini-off na niya ang laptop. Kailangan nitong idaan sa isang technician. Kapag nakuha ang plate number ng kotse na iyon, ay agad niyang ipapahanap. Posible nga ba na may iba pang sangkot sa pagkamatay ni Guevara? Pero hindi pa rin maalis ang katotohanan na may kinalaman pa rin ang ama ni Isabel sa krimen. Nandoon ito ng gabing iyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nalaman kay Isabel. Masasaktan ito. The truth would be painful for her. Kinalman ni Nico ang sarili. Hindi na muna niya sasabihin ngayon. Kailangan niyang matapos ang investigasyon para malaman ang lahat. Hindi niya gusto mag-alaala si Isabel. Madagdagan ang iniisip nito. He promised to help her and he would do that no matter what. He would find the truth for her and he would protect her from anything that the truth would bring. Napangiti si Isabel habang pinagmamasdan ng mga kapatid na nag-i-enjoy sa malaking pool ng residence ni Nico ng gabing iyon. Matagal na niyang alam na gusto ng mga ito magbakasyon pero hindi niya pinipilit. Masaya siya dahil kahit paano may nagagawa ang mga ito ngayong bakasyon. Ate, tawag sa kanya ni Carlo. Swimming ka rin. Umiling siya. Kayo na lang. Pagkatapos nyo, magpahinga na kayo, okay? Papasok na ako sa loob. Binigyan lamang siya ng okay sign ni Carlo bago bumalik sa pangungulit kay Luna na puro tili lang ang ginagawa. Napailing siya at pumasok na sa loob ng bahay para hanapin si Nico. Kanina'y pumasok ito sa loob dahil may tumawag dito.
Nagulat pa si Isabel na makasalubong ang boyfriend na kalalabas lamang ng kitchen. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Kanina pa niya napapansin na parang abalang-abala ito, na parang may inaalaala. Hindi naman siya makapagtanong dahil baka tungkol iyon sa trabaho. Tumango si Nico. I'm fine. May mga kailangan lang akong asikasuhin sa trabaho. Hinawakan nito ang kamay niya. Ang mga kapatid mo, nag-enjoy pa sila sa swimming pool. Papasok na rin ang mga iyon maya-maya. Ikaw, ayaw mo bang mag-swimming? Umaling siya. Magpapahinga na ako. Maaga ang shift ko bukas. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Natawa siya, pero hindi naman tumanggi. Magkahawak kami silang naglakad patungo sa kanyang kwartong pansamantalang tinutulugan. Katabi lamang niyon ang kwarto ni Nico. May sariling kwarto rin ang dalawa niyang kapatid na parehong tuwang-tuwa dahil sa laki at ganda niyon. Pagkapasok sa loob ng kwarto, ay hindi pa rin binibitawan ng lalaki ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Nico. He looked so tired. Hindi niya alam kung saan ito galing kanina. Dahil wala naman ito sa restaurant. Nag-iimbestiga ba ito? Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Dahil sa kanya, nadaragdagan ng trabaho ng boyfriend. Stay here for a while. Nahihiya niyang hiling. Gusto pa nitong makasama kahit sandali lang. Ngumiti naman si Nico. Tumango ito at hinila siya patungo sa kama. He sat there. Pero bago pa siya makaupo sa tabi nito, ay nahila na siya paupo sa kandungan nito. Nalaki ang kanyang mga mata, nanigas ang katawan. Her heart began hammering in her chest again. She could feel her face turning red. Pero hindi naman siya umalis sa pagkakaupo sa kandungan nito. Hinaplos si Nico ang kanyang pisngi. I missed you, he whispered. Her heart jumped. Ako rin. Wala ka sa restaurant kanina. Hindi pa rin siya makatingin dito. May mga inaasikaso lang ako. Tungkol ba kay Papa? Tinignan na niya ang boyfriend at nakita ang pagseryoso ng mukha nito. Yes, may nitong sagot. At may iba pa. Lumabi si Isabel. Bakit pakaramdam niya? May mga hindi sinasabi sa kanya si Nico. Nginitian siya nito. Don't mind it. Saka siya dinampian ng halik sa mga labi. Hindi na naman siya namilit. Pinakatitigan niya si Nico. She missed him too. Hindi niya maintindihan ang halo-halong damdamin na bumabalot sa kanyang buong pagkatao ngayon. Ang alam lang niya ay ayaw pa niya itong malayo rito. Ibinaba niya ang mukha palapit sa mukha ni Nico at siya na mismo ang humalik sa mga labi nito. Their kiss was gentle at first until it became passionate, deeper. Isabel, anas pa ni Nico. Sa pagitan ng paghalik, ang isang kamay nito ay nakahawak na sa kanyang pisngi. Bahagi naghiwalay ang kanilang mga labi. Their eyes met for a short while before he kissed her again. Nagmulat si Isabel ng mga mata ng maramdaman ang paglayo ng katawan ni Nico. She wanted to pull him back, pero pinigilan niya ang sarili na makita ang pag-upo nito sa kama. Bumuntong hininga ang lalaki. I'm sorry, mahinang sabi nito sa magaspang na boses. Hindi ko nakontrol ang aking sarili. I'm sorry, Isabel. Hindi kita gustong takutin. Sinubsob nito ang mukha sa dalawang kamay. Mabilis siyang umupo sa likuran nito. Niyakap niya ang boyfriend sa baywang. Hindi naman ako natatakot. Mahinang sabi niya. Inihilig niya ang ulo sa malapad na likod nito. Hindi siya matatakot dito. Ibinaba ni Nico ang mga kamay sa mga kamay niyang nakapulupot sa baywang nito. He chuckled. Magpahinga ka na, sabi nito. Bago patuloy ang maubos ang kontrol sa katawan ko, she smiled. She buried her face on his back, smelling his beautiful spicy scent. Magpahinga ka na rin, sabi niya. She wanted to ask him to sleep with her here tonight, but she shouldn't. Dahil sigurado siya maging siya, ay kaunti na lamang ang kontrol na nasa katawan. She was insane. Pumihit paharap sa kanya si Nico. Bahagyang itinaas ang kanyang mukha, gamit ang daliri nito. Good night, baby. He mumbled softly. Sinalubong niya ang tingin nito.
Good night. Dinampian muna ni Nico ng halik ang kanyang mga labi bago ito tumayo at lumakad palabas ng kwarto. Ilang sandaling nakatitig lamang sa pintuan si Isabel bago nahiga sa kama. Hinaplos niya ang mga labi. She was never this wanton before. Kahit sa ibang nakarelasyon noon, hindi niya alam kung ano ang mayroon kay Nico. But she liked it. She liked being with him, and she wanted to make him happy. Ipinikit niya ang mga mata at niyakap ang isang unan. Alam niya sa kanyang sarili, wala siyang pinagsisisihan, at wala siyang pagsisisihan kahit ano pa ang mangyari sa kanila ni Nico. She was trusting that man with everything she had, and she didn't know the reason why.